Hello, hello, Aris Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na weekly reading for October 13 hanggang 19. So Aris, kunin nyo lang po yung mga resonate kayo ha and leave the rest. Yung po ibang impormasyon para po sa ibang Aris yun. Relax lang po kayo, okay? So use your intuition para makuha nyo po yung akmang messages mula sa spirit guides nyo sa ating reading for today, okay? So Aris, thank you po ulit sa mga nagdo-donate po ha, saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Yan lang po talaga yung tanging paraan po para supportahan po tayo every time po na meron tayong free reading for Aris. So from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo sa buong October 13 to 19? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the King of Wands. Beautiful. In the area of what you want, wow, 10 of Cups, lovely. In the area of what you need, you have the Star card, beautiful. In the area of what's affecting current energy, meron po kayong the Hierophant, lovely. In the area of your near future, meron po kayong King of Swords. Wow, two kings are here. Mamaya pag-usapan natin kung ano ibig sabihin yan. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Fool card, lovely. In the area of your fortune, you have the Tower card. Wow, huwag matakot because pag po lumalabas si Tower, nasa area pa siya ng fortune, ibig sabihin magandang changes ito. So, mamaya pag-usapan natin kung ano yan. In the area of your divine messages, meron po kayong Queen of Wands. Lovely. At ang outcome niyo po for the month, for the week rather, ito po yan. Mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, ano muna lingering energy in your background? You have the 10 of Pentacles. Dalawang 10 na to. 10 tens all about you ending a tough cycle. I'm seeing here happiness, fortune after difficulty na long-lasting. Okay, so congrats po sa lahat ng mga may pinagdadaanan today, sa lahat ng may mga nararanasan na mga medyo mahirap-hirap nito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo. Umasa ka na this week, no? Medyo gagaan na. At kung ano talaga yung mga pangmatagalan ay mananatili na sa buhay mo this time. Okay? So congrats po para sa inyo. So, ano ibig sabihin ni Ten of Pentacles in your background? It is also asking you this time around, Aries, to really follow your commitments. Okay? Yung mga bagay na talagang alam mo na kakapitan mo for a very long time. Especially mga relasyon, parang mag-glow up, parang may glow up po pagdating sa yung mga partnership, whether professional man yan or personal partnerships, mga lover mo, kapatid, magulang, anak, or katrabaho, business partner, mga ganyan. So parang tumitibay yung bond, mas nagiging deeper yung ugnayan and connection, no? But for others, kitang-kita ko rito, for others single dyan na Aries, no? There will be a long-lasting relationship na papasok sa buhay mo na nag-require sa'yo this time around to give your full commitment, parang ganyan. Or you'll be meeting someone na talaga namang handang ibigay sa'yo yung commitment, parang ganyan. So it's all about you, parang narinig ko dito this week, it's all about you finding out kung sino yung mga tao at ano yung mga aspeto ng buhay mo na lalaanan mo ng commitment at talagang bukal sa loob mo yung commitment na yan, parang ganyan. So hindi ka napipilitan, hindi ka lang nagigipit kaya mo siya pipiliin, but because you want this to have in your life for long term. So napakaganda for you, okay? At the center, you have the King of Wands. King of Wands, kitang-kita ko rito your vision this week. Okay? Marami ka pong sisimulan, gagawin, itutuloy, especially po pagdating sa mga plano mo, no? Nito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, nakaraang 5 months, parang meron ka mga projects or meron ka mga ideas or goals na parang nahinto o natigil. Pero ngayon, kitang-kita ko mawawala na yung balakid dun sa mga nahinto o na-stalled or nakabinbin na mga proyekto, trabaho, papeles, o kaya mga lakad, no? Ngayon parang dire-diretso na yan. Nakita ko yung katapangan mo dito at passion mo to pursue, to go forward, to, sayo mo, it's now or never, parang ready ka na to make an adventure, to be adventurous, parang ganyan. So, may apoy sa puso mo, nag-aalab para ituloy ito. Great time po ito para mag-strategize kayo ha, and also to take
concrete steps forward. Parang narinig ko, hanggang plano lang ba yan? Hanggang isip lang ba yan? Hanggang vision lang ba yan ay isip mo? Time na first to step forward and take concrete actions with your plan. Kitang-kita ko yung parang, gawin na natin. Simulan na natin. Ngayon na, parang ganyan. So you have that tapang this time. At lakas ng loob na sumubok at tumulay. Parang ganyan. Okay? Napakaganda. King of Wands, kitang-kita ko rin dito, sabi ko nga sa inyo, someone, yung mga Aries single dyan, will meet new person talaga this time. No? Parang ito yung taong ito, kitang-kita ko rito with a King of Wands. Siya yung uri ng tao na parang napaka-adventurous, spontaneous, full of energy, lagi nakangiti, loud, pwede ring loud, tapos uh, extrovert, no, mahilig kumain kung saan saan or magyaya para mamasyal kung saan saan, no, parang siya yung nagadala sa iyo ng excitement sa buhay mo this time. So kung sino mang tong papasok para sa mga Aries single dyan, it will be a great adventure para sa iyo kasi ipaparanas sa iyo yung mga bagay na dati sarado isip mo, or you are now opening up yourself sa mga bagay na kaya niyang i-offer, parang ganyan. So congrats para sa mga Aries dyan na may bagong love life sooner than later, okay? But for some talaga, it's all about you having that courage to fight for your dream this time, okay? King of Wands, the Ace of Pentacles. Yes, you're reigning supreme, your brightness, parang nag-shine ka today, no? Parang nakita ko rito, makakaisip ka ng mga bagong paraan, mga bagong idea na itatanim mo para sa mga pangarap na ito. Kitang-kita ko yung I'm hearing here, kitang-kita ko na alam mo kung gaano ka-valuable, gaano kahalaga, or gaano ka-promising yung iniisip mo or binubuo mo. Sa'yo mo, alam ko, titibay ito eh. Alam ko, kikita to. Parang ganyan. So, meron kang inclination, kumbaga, na yung paghihirapan mo ngayon, alam mo na may bungang paparating at meron kang aasahan dyan. So, congrats. Kitang-kita ko rito yung lawak at saka laki ng aabutin mo. Nakita ko rito yung just starting pa lang ha. Starting pa lang for a long term. Tingnan mo naman, yung Ace of Pentacles mo today, lalago, magiging 10. So, ibig sabihin, kung meron kang itatanim today na panimula para sa mga pangarap mo, ang laki ng kukubrahin mo balang araw. So, ngayon, talaga namang husayan, tapangan, magkaroon ng kumpiyansa, it will be fruitful para sa'yo. Okay? In the area of what you want, meron po kayong 10 of Pentacles. 10 of Cups rather. 10 of Cups is fortune after difficulty. Siguro lang galing ka talaga sa bigat, sa hirap. Ngayon parang I'm hearing you are now really giving yourself a chance to be happy. Nakita ko dito na you want to end something na talagang mahirap. Especially po, meron kayong Pluto in Aquarius this time. On October 13, papasok si Planet Pluto sa sign ni Aquarius. So, ano epekto niyan para sa inyo? Nakita ko rito that you are improving your dynamics with a certain group, with a certain friends or family member na parang tumitibay talaga yung ugnayan. At meron ka ng pinuputol. Halimbawa, may mga issue dati, may mga drama-drama before, or may mga untouched or unaddressed mga issues na parang nakabinbin tapos hindi pinag-uusapan. Parang panahon na talaga para pag-usapan. And then para yung bond mabuo pa rin o kaya totally makaiwas ka na parang ganyan. You are now actually seeing the truth, no? Especially po pagpasok talaga ni Pluto, yung mga totoong kulay ng mga tao sa paligid mo ay lalabas. Especially with friends, with co-workers, with team players, with your team mates, ganyan. So everything will be revealed. At kung ano talaga yung totoong kaligayahan na dapat mo makuha, yun ang magi-stay para sa'yo. No? So, yan ang tabayanan mo. But for others, kitang-kita ko po rito that there's this parang family wish na hinihintay mo matupad. I don't know why. I'm seeing house. I'm seeing parang college graduation or makabayad ng buo, parang ganyan. So, you're waiting for this to happen. At ito yung patuloy mo na dinadasal kay God. Sabi mo, God, gusto ko pa mabuo tong bahay na to. Gusto ko na pumapundar tong negosyo na to para po tumagal, para po talaga lumaki yung kaperahan ninyo. Kitang-kita ko rito yung paglago eh. So, I'm hearing don't stop this time. Continue working forward para sa katuparan ng wish mo for you and your family because sulit ito. Tatagal to for you. Okay? 10 of Cups rather.
Three of Pentacles, yes. Hearing here, the support is with you, okay? Especially po with groups and teamwork nga, sabi ko nga sa inyo, friends, family members, teammates, no? May kita mo talaga yung tunay na kulay ng iba. Hindi sa lahat ha, para sa iba na hindi talaga nag-work for you, na hindi na kayo swak, parang ganyan. So, this is the right time for you to see their true color. Sino ba yung mga tao na nandyan para supportahan ka at sino yung mga tao na nandyan para paguluhin lamang ang buhay mo. So, handa ka nang bitawan yon para makapag-focus ka doon sa totoong goal na gusto mong tumbukin. And the right people will come. Kitang-kita ko rito, handa ka makipagtulungan para maabot yan. Some of you naghihintay ng matapos yung inaasikaso with these people para yung katas or yung bunga ma-share mo sa family mo. So, great time for you to collaborate on the right people, okay? In the area of what you need, you have the star card here. Star card's all about not losing hope. Okay? Yun po ang payo sa'yo na yung spirit guides this week is to not lose hope pagdating sa mga bagay na inaasahan mo o mga bagay na gusto mo mangyari. Kitang-kita ko rito na some of you gagaling from sakit, parang unti-unti nang umaangat kasi po ang star card dumating siya after tower. So, tower muna, then star card, ibig sabihin, nanggaling ka sa isang magulo, chaotic, mahirap na estado ng life mo, and you're thinking, paano ba to, paano ba to, paano ba to? Then boom, merong kapanatagan ako nakita, meron akong, parang everything became so relaxed and so at ease. Parang lahat na ng gulo o kalituhan sa nakaraang buwan, nakaraang linggo, ngayon parang lumilinaw na. Especially when it comes to your partnership, Venus po, the planet, is entering Libra on October 13 din. So, ano epekto niyan para sa inyo mga Aries? Your relationship becomes your priority. Kung ano yung mga bagay na gusto mong i-nurture. Bawa, gusto mong i-nurture, diligan, yung relasyon with your partner, o yung relasyon with your anak, o trabaho, kung ano yung mga bagay na pinapahalagahan mo na may mataimtim kang relasyon. Yun talaga ipaprioritize mo this time. So, maghahanap ka ng mga fresh idea or fresh strategy para yung pinapanghawakan mo, both romantic man yan or professional or tangible or personal, ay talaga makuha mo yung magandang bunga. So, ngayon nakita ko na umaangat ka na, no? Pati knowledge mo pati diskarte mo, pati isip mo umaangat Ibig sabihin, you are now entering a new phase. Talagang makabago ito. Kaya kung nitong mga nakaraang buwan, Aries, nakaraang linggo, para bagang stagnant, iniisip mo, ano ba yan? Paulit-ulit na lang, ano ba gagawin ko? Boom! Makaisip ka ng paraan this time. Nagniningning ang isip mo. Nakita ko rin dito, para ikaw yung chosen one. I don't know why. Chosen one ka this time to take a lead. Para ikaw yung magiging leader. O ikaw yung makakahanap ng paraan, ikaw yung makakahanap ng solusyon, parang ganyan. So, you are now very, very hopeful sa gagawin mo. Some of you may pangarap, especially here, may wish ka, talaga napaka-hopeful mo na makukuha mo to. And I'm seeing that here. Kombinasyon Ten of Cups and then the Star card, meron ka pang Ten of Pentacles. Talagang fortune after difficulty, a wish, bababa sa lupa at tutuparin para sa iyo, para sa inyo, at babago sa buhay mo. So, napakaganda to for you. Okay? Star card. The Ace of Wands. Wow. Ace of Wands talaga, new strategy. Nakita ko rito, bagong paraan. Out with the old, in with the new. Talagang clarity, no? Malilinawan ang isip mo. Aalab ang isip mo sa mga bagong paraan. So, kung ito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, parang feeling mo stuck ka, no? Parang hindi ka makagalaw, hindi ka makapag-isip ng tama, parang paano ba to? Stuck na ako. Biglang boom, makaisip ka talaga ng paraan moving forward at babalik ulit yung pag-asa mo this time. So, congrats po. In the area of what's affecting current energy, meron po kayong Hierophant. Hierophant's all about your commitment to this passion, to this job, to this idea, to this project. Meron kang binubuo meron kang gustong maabot, meron kang ginagawa this week na talaga naman nangangailangan ng passion mo, hard work mo, at saka dedikasyon mo at tapang din para magbunga na, para maitanim na at mapundar mo na kumbaga. At nangangailangan niya ng commitment in your part, no? Dalawang beses ko nakita dito yung pagiging hands-on mo at hindi atras-abante, hindi half-hearted, hindi yung para bagang ngayon gusto mong gawin, bukas ayaw, sa isang linggo na ulit. So, parang kailangan dito ng consistent effort in your part to commit yourself in doing this. Kasi parang it's now or never, no? It's now or never, kailangan gawin mo na to, simulan mo na. Pwede ka magsimula sa pag-iisip, pwede ka magsimula sa pagkaplano, simula rin yan. So,
as long as may ginagawa ka sa katuparan nitong pangarap mo na ito, okay yan. Okay? Hindi naman mahalaga na nandun ka kaagad o nasa finish line ka kaagad. Ang mahalaga, you're doing everything every single day hanggang sa makaabot ka dun. Okay? Ang Hierophant din dito, narinig ko na makinig ka sa payo, Aris. Some of you ay medyo torete sa mga puna ng ibang tao or naiirita ka sa mga puna, payo, judgment, criticism. Pero kailangan mo daw yun this time eh. Sa katuparan kasi nito mga idea mo, plano mo at gusto mong gawin, medyo limitado na yung naiisip mo. Siguro dala na rin ng pagod o kaya limitadong ideas o kaya confusion na rin. So baka mamaya maglapse ka ng judgment. Kaya kailangan mo ng payo from other people at maintindihan mo na baka makatulong yun sa'yo. Okay? You don't need to do this on your own. There are other people here. Sabi ko nga sa inyo, your group mates, teamwork, or kaya colleagues might help you. So, kailangan talaga patibayan mo yung relasyon mo sa kanilang lahat, sa mga kaugnayan mo, sa mga totoong talaga nagmamalasakit sa'yo. Kumapit ka sa kanila para matimbang mo kung anong dapat gawin, kung ano yung next big step forward. Importante yan. And doon ka kumapit, doon ka talaga manalig. Some of you narinig ko rito, palakasin mo daw ang yung spiritual power. Madalas ka ba magsimba o hindi ka na nakakapagsimba? Or tumatawag ka ba sa kanya every time or every day? Nag-rosaryo ka pa rin ba? Or nagka-pray ka ba before sleeping or before you go out the house? So, kailangan daw talaga manalig, taasan ang spiritual power mo today, okay? Hierophant, the Queen of Swords, yes. Commitment and clear vision. Yun ang kailangan mo this time. Kung ano yung mga bagay na talagang paglalaanan mo na effort, time, money, pagmamahal, kailangan daw malinaw na malinaw sa isip mo kung saan siya dadalhin next 2 months, next 3 months, next 10 years. Okay? Kailangan daw alam mo kung saan to patungo at hindi ka nagkasayang ng oras. Okay? Wala ka ng time para sa laro-laro. Wala ka ng time para sa mga hindi sigurado o hindi permanente. You are now searching for something that will last for a very long time at makakatulong sa'yo. Ngayon, sabi rito, magkaroon ka ng kalakasan ng loob na putulin yung mga ugnayan mo, especially sabi ko nga sa inyo, sa mga maling friends, sa mga maling co-worker, sa mga maling lover, o kaya sa mga maling tao nakapaligid sa'yo, na may realize mo this time are not there to support, love, or cater for you. Okay? Panahon na para mabuhay sa katotohanan at dalhin yung buhay mo sa future na mas malinis, mas maayos. Parang narinig ko nito tama ng pagdubel sa past. Tigilan na daw yung past para nakamove forward ka na. And narinig ko rin dito maging tapat ka daw, maging honest ka sa nararamdaman mo, sa gusto mo, sa ayaw mo. Okay? Especially po when it comes to your finance this time with the placement of Pluto entering Aquarius, no? So brighter financial matter sa buhay mo this week will be better kumpara nakaraan, no? So yung mga money mo will flow generously this time. Kaya nakita ko talaga rito, avoid blind trust, okay? Hindi ka pwedeng nagtitiwala lang basta-basta kung kani-kanino. Okay? Kailangan talaga yung pera mo, yung finance mo ay naka-guard ka dyan. Kaya kung ano yung mga bagay na hindi gumagana at mga bagay na pampagulo para maabot yung long-lasting and commitment mo, ay pagtibayan mo yan. Okay? Huwag ka na bulag-bulagan pa sa ibang tao o sa maling idea or maling routine. You need to be firm at bukas ang isip para sa pag-forward ng life mo. Okay? In the area of your near future, meron po kayong King of Swords. King of Swords, a card of all knowledge, all wisdom. Kailangan daw matalino ka sa bawat aspetong gagawin mo. Sigurista ka. And also, magkaplano ka daw muna bago ka kumilos. For love life dyan, nakita ko talaga, there will be 2 men or 2 women. Depende po kung anong gender ninyo. Na para bagang nahihirapan kang mamili between 2 of them. Para sa ibang Aries to ha, hindi para sa lahat. Merong intuitive download na isang particular Aries. Hindi ko alam kung sino sa inyo. Nakita ko talaga you are contemplating on these 2 different persons sa life mo. Whether ito ba o siya. Because ito adventurous, extrovert, exciting. Isa naman matalino, mapera, may direksyon ng buhay, pero medyo cold and person of few words, pero matalino, matalinghaga, at saka misteryoso, parang ganyan. Pero nahihirapan ka mamili sino ang better option para sa'yo. So, for a certain Aries, yan ang kanyang dilemma for today. Ang haba ng hair mo, okay? Sa Aries dyan, kung sino ka man,
Talaga namang namimili ka this time kung sino ang para sa'yo. Okay, for others, with the King of Swords here, kitang-kita ko rito na maging matalino ka ha. Huwag papabulag sa peking tiwala o peking pakikipag-ugnayan sa'yo ng ibang tao. Hindi lahat ng tao mapagkakatiwalaan today. Hindi lahat ng tao ay nandyan for your welfare. So, make sure narinig ko rin lahat ng sekreto, lahat ng mga issues, ay huwag mo nang i-share lahat sa ibang tao. Make sure na you keep your mouth shut. And also, huwag ka na makipag-dwell sa issue ng iba para hindi ka madamay, parang ganyan. So, it's all about you thinking yourself this time. Kung ano yung mga bagay na issue mo lang. Mind your own business, ika nga. Para kung ano man yung mga inaalagaan mo, hindi maapektuhan, okay? King of Swords. You have the Strength card. Yes, maging matatag ka this time to chase something that is yours, clearly para sa'yo. At yung ibang bagay na akala mo pang matagalan pero ano ba yan, hindi pala for me. Learn to really tell yourself and convince yourself na okay, bitawan na kita, pabayaan na ito, harapin ko na lang itong bagay na ito para makatulong sa akin. Kasi nakita ko rito, marami kang mga bagay sa paligid mo ang pinapanghawakan mo all at once. Pero karamihan dyan, inuubos lang yung energy mo, inuubos lang yung power mo, yung oras mo. Panahon na para maging matapang at putulin. At maging totoo. Nakita ko rito, time for you talaga to be, I don't know why, to be tapat at kunin talaga yung honesty din from other people. Parang panahon na para pag-usapan to, especially po yung mga issues with your partner, with your relationships. Ito yung pagbubukas ng mga underlying tension sa isang proyekto, sa isang friendship, sa isang grupo na hindi ginagalaw before pero kailangan mo nang harapin para magkaroon na ng resolution at magkaroon na ng pagkatapos, maplansya na at magkaroon ka na doon ng kalinawan, parang ganyan. So, kung meron ka mga dapat harapin, alamin ang katotohanan and be blunt, be upfront at magkaroon ng talagang pagtatapat dyan, kailangan mo maging brave to know the truth and move on after that, parang ganyan. Okay? In the area for challenge, you have confront fears. Yes, harapin mo yung mga takot mo ng may tapang. Kung yan naman ay issue with other people o katotohanan about a partner, about a job, you need to really be upfront at harapin na yan. So that magbago na para matanggal na yung dapat matanggal at dumating yung mga karapat-dapat na dumating. The cave you fear to enter holds the treasure you seek, bravery, healing, and reclaim. Panahon na para harapin mo yung truth, harapin mo yung talagang pinapangilagan mo na ayaw mo harapin. Ito na yung time for you. Another message, soul mirrors. Others reflect your own relationship with yourself. Open heart, healing union. Yes, kung ano yung pinapakita mo sa iba, babalikin sa'yo. Kaya panahon na para i-revisit how you really view yourself to other people. Halimbawa, tong partner mo na to, hinahayaan mong lokohin ka, talagang lolokohin ka niyan. So, sometimes you need to put boundaries against other people, especially kung alam mong inaapakan ka na or hindi na talaga para sa'yo. Learn to see your value, your worth, okay? Yung halaga mo, kung sino ka, kung gaano ka kahalaga. Yun ang kailangan mo pamayanihin para hindi ka naapak-apakan ng kung sino man, okay? In your challenge, you have the full card. Challenge sa'yo ang magsimula. Or narinig ko rito, some of you ay padalos-dalos sa gagawin. Parang ganyan. So, you really need to think first before you make a move. Kitang-kita ko rito na some of you handa pero takot humakbang. Because kitang-kita mo naman dito, pag humakbang ka, yun, magabago ang buhay mo. At yung pagbabago nasa fortune area. So, para daw siya darating kung ikaw mismo ay hindi ka takot, ay hindi ka ready to make a move or to really get out of a system na bumubulok na sa'yo. Okay, kitang-kita ko rito na step forward, learn to grow, learn to expand, learn to find new places, new ways to live your life. Para hindi mo daw kailangan manatili sa isang bagay na alam mong hindi ka na gumagalaw o wala nang advancement, parang ganyan. Nakita ko rito, what you need is clarity. Kailangan daw malinawan ang isip mo. Para sa mga bagay na temporary at para sa mga bagay na long-lasting. Alin ba ang dapat mong sugalan? Yung panandalian lamang na masaya nga, nakakatuwa, pero sure ka ba na tatagal yan? Or para sa mga bagay na siguro ngayon nakakapagod, nakakatakot, maraming proseso kailangan pagdaanan, pero kung susubukan mo siya, ito yung magdudulot sa'yo ng pangmatagalang blessing, kumbaga. So, the ball is yours. Aatras ka ba o susugod ka sa mga bagay na gusto mo? Okay? The full card, the world card, yes. The world card's all about you expanding your world. Kitang-kita ko rito, meron pumipigil sa pagsisimula mo
o sa pag-atake mo sa bagong estado ng buhay mo. Sa ma-view parang hindi pa readyng isara yung isang relationship or sa isang issue or isang endeavor in the past na umaasa ka pa rin eh. Kaya hindi ka makalarga-larga eh. So parang sabi rito, close that chapter. Bigyan mo na yung sarili mo ng konfirmasyon na parang, okay Aris, sara na natin yan, talikuran na natin, move on na tayo para makapagsimula ka na. Because ito yung pumipigil sa'yo to move forward eh. So make sure na kung ano man meron sa past na humihila sa'yo at parang nagiging dahilan kung bakit ka naantala. Make sure na i-address mo na yan, isara na para makapag-move forward na, okay? In your fortune, you have success expands in your life, gates of triumph. Yes, ito yun. Pa-forward ka na eh, paabante ka na eh, pero hindi ka makaaba-abante dahil may humaharang or meron ka pang unresolved issues na kailangan i-resolve na. Another message, finding sanctuary, opening to your spiritual source. Yes, sabi ko nga sa inyo, mas kailangan palakasin mo this time ang iyong spiritual power, magsimba, magdasal, kung ano man po ang reliyon ninyo, practice your religion, makatulong yan sa iyo para tumibay ang iyong spiritual na energy. Okay? And also nakita ko rin dito, bond with your family, with your friends. Kung sino talaga yung totoong mga nagmamahal sa'yo at saka sumusuporta sa'yo, have more time with them. Okay? Bond gets deeper talaga this time with your commitment. Kaya be with them. Kung sino po yung tinuturing mong pamilya, yun ang puntahan mo. At yun ang magbibigay sa'yo ng moral support na higit pa sa inaasahan mo. Especially here, in your fortune area, meron po kayong tower card. Panahon na daw para sa isang napakagandang pagbabago sa buhay mo. Para nakita ko rito, tinatanggal ni God yung mga bagay na mali at pinapasok niya yung mga bagay na maganda at maayos. Panahon na daw para tumibay pa ang foundation ng buhay mo. So, if something is ending, let it end. Kung alam mo parang wala na sa kamay mo eh. Halimbawa, sa trabaho, napalipat ka ng department, nagkakaroon ng balasahan sa mga posisyon, daanan mo lang. Tanggapin mo, nagbabago wala ka magagawa dyan. So, let it happen. Don't control it. Don't force it. Let God do His work para kung saan ka mag-land, ibig sabihin, doon ka talaga destined pumunta. At doon ka ulit magsisimula ng mga bagong bagay. And doon, ipapasok ni God sa buhay mo yung mga bagay na para sa'yo at talagang gusto niyang makuha mo. Okay? Learn to detach yourself from the chaos. Let it happen. Just trust God. Trust your faith that everything will be fine. Then, boom. Dadalhin ka niya sa mas maganda. Akala mo lang magulo, akala mo lang maraming trabaho, akala mo lang maraming dapat gawin, pero mas nilalagay ka niya sa much better place. Okay? Tower card, the 8 of Swords, yes. Nakita ko rito, yes, sabi nga, wag mong puwersahin, wag mong kontrolin. Alam ko marami kang mga bagay na kinakatakutan, pero kung pipilitin mong kontrolin yan, lalo kang mahihirapan. So, let it happen. Let it all go. Let it flow. It will be good for you sooner than later, okay? Kitang-kita ko rito na may realize mo, ay, nasa isip ko lang pala yun. Akala ko mahihirapan ako, akala ko mahatakot ako, pero hindi pala, kayang-kaya ko pala. So, wag mong katakutan yung pagbabago, everything will be fine. Especially po, kung lilipat ka sa ibang lugar, ibang kumpanya, ibang trabaho, may gagawin ka ng bago, tapos nahatakot ka kung kaya mo ba, makakaya mo yan. The changes will be will be essential sa development mo. Parang nag-evolve ka, parang Pokemon eh. So, nag-evolve ka this time. At pag-evolve mo, bigger ka na, better ka na, parang ganyan. Okay? In your challenge, you have, and your divine messages rather, you have conclusions are within reach. Yes, patapos na. Especially here, 10-10. Patapos na yung mga pinaghihirapan mo o inaasikasa mo. So, congrats po. Bring love into the situation. Yes, your passion, your love, sabi ko nga dito, with the King of Wands, kung saan ka talaga may passion, may pag-ibig, malakas ang loob, may bugso ng damdamin, no ka pumunta, panahon na para simulan yung mga bagay na bubuo sa mga gusto mo. In your divine messages, ito ang payo sa'yo ng yung spiritual power is to have a Queen of Wands mentality. Trust yourself. Tiwala sa sarili, confidence, self-esteem. Nakita ko rin dito na huwag ka nang mahiya. Huwag mo daw ikahiya ang sarili mo. Pag pumasok ka sa isang kwarto na maraming tao, don't feel na maliit ka. Ipakita mo na ikaw yung also a good person na talagang deserve na nandoon kasama nila. Parang ganyan. So, if you trust yourself, if you believe in yourself, everything will be fine. Mag-exude yung charm sa'yo, yung charisma mo. Kitang-kita yan ng ibang tao. Kaya kung nanliliit ka, kitang-kita rin nila yan. Pero kung confident ka, ramdam nila yung confidence mo. So ngayon, enough of negativity, be brave, be adventurous din. Mag-enjoy ka lang. Huwag ka masyadong magplano, be spontaneous. Kita-kita ko rito na daanan mo yung flow ng ilog at ma-surprise ka na lang na okay pala, kaya mo pala. Parang ganyan, okay?
Queen of Wands, the Nine of Wands. Nine of Wands is all about you not giving up on yourself. Okay, alam ko maraming beses ka nang nadapa, nahirapan, napagod, kumayod, talagang nalugmok. Pero kung hindi ka susuko at patuloy ka maniniwala sa sarili mo, merong kang magandang pagbabagong aasahan. Okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have, broom, new home, new attitude. Wow! Bagong bahay daw, bagong lugar. Kaya talaga nakita ko rito, lilipat kayo or aalis kayo. Meron kang gagawin eh. So, congrats po for those changes and leveling up. And then, ito, confirmation, door, opportunities are waiting for you. Pero daw mga bagong bagay na talagang kailangan mong harbatin or i-harvest. Shield, you need to defend yourself. Yes, panahon na para patunayan sarili mo sa kanila. Lalo't higit sa mga bagong pupuntahan mo, sa mga bagong gagawin mo, you need to prove to them na tama yung landas na yan at ikaw yung best candidate to do that. Okay? Now, the message you have, vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. Yes, marami kang kinakatakot. Kaya parang nahihirapan kang gumalaw kasi feeling mo maraming mababago, baka magkamali, baka mag-fail, and you feel like hinihintay ka nilang mag-fail, hinihintay ka nilang magkamali, no? So parang added pressure ito, nahatakot ka, pinapangunahan mo, nag-overthink ka. So kailangan talaga focus ka lang, enjoy the journey, at huwag mo nang isipin pa yung ibang tao. Now, the message you have, egg, success assured with good plans and hard work. Yes, garantiya daw ang tagumpay kapag talagang pinaghirapan mo at pinagplanuhan mo, everything will go in your favor. Caterpillar, things will not always be this way. A change is coming. Yes, panahon na ng pagbabago. Hindi daw lahat ng ito ay mananatiling ganyan. So kung nalulugmok ka ngayon, nahihirapan ka, magbabago daw yan. Okay? Ang outcome mo, Aries, for October 13 to 19, you have, the Knight of Pentacles. Knight of Pentacles is all about you taking action. No? Kitang-kita ko rito yung plano mo, yung idea mo, sasabuhay mo na siya, i-implement mo na, gagawan mo na ng concrete na talagang mga paggalaw, kumbaga. So, nakita ko rito that parang steady action will be better for you. Parang wag daw magmadali, take your time, and also think every single day. Nakita ko rito na mas kalkulado ang kilos, mas maganda. I'm hearing also na kung meron ka namang nahandang plano, parang kailangan mo maging confident doon. I'm hearing also here meron kang pinlano na magiging fruitful ang outcome. So congrats po. Knight of Pentacles is the Magician card. Wow, yes. Whatever you're trying to manifest this time, kung anong tong mga ginagawa mo, pinaplano, binubuo mo, it will go in your favor. Okay? With the Magician card here, the impossible will be possible. Whatever you're trying to manifest will come to you. Ang kailangan lang talaga susi dito, action in your part. Yung idea na yan, yung planong yan, hindi yan dapat nanatili lang sa sa imagination or sa notebook or sa graphing paper. Kailangan talaga ina-actionan at ginagawan ng concrete movement, okay? In order for this to come true. So, your idea, your plan should have actions and it will come full circle para sa'yo. So, congrats po. A manifestation is coming. Bunga yan ng iyong pagkilos at pagkatapangan to move forward. Okay? So, Aries, yan po ang inyong October 13 to 19. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James of James Sarah PH. God bless everybody.